Binuksan na ni Aljan ang makina ng motorsiklo nito, tanda na aalis na sila. Kumapit ka. Napabuntong hininga siya at kumapit siya sa suot nitong hoodie jacket. Sa mismong hood siya kumapit. Balak mo ba akong sakalin? Reklamo agad ni Aljan sa kanya nang maramdaman itong sa hood ng jacket niya. Siya kumapit. Sa dito ko gustong humawak. Baby naman please. Kahit sa balikat ko na lang, wag lang dyan. Maaga akong mapupugutan ng hininga niyan eh. Napabuntong hininga siya. Bakit ba ang lambing ng boses ng buwisit na Aljan na ito? Nakakaramdam tuloy siya ng munting kilig kahit ayaw naman niyang maramdaman iyon. Oo na. Dahan-dahan siyang kumapit sa balikat nito. Bakit kaya kahit balikat lang nito'y matigas? Mukhang alaga talaga nito sa gym ang katawan. Mag-iingat kayo, Rina. Paalam ni Kenji sa kanila nang paandarin na ni Aljan ang motorsiklo nito. Salamat, Kenji. Nang makalabas na sila ng private property na iyon, ay tahimik lamang si Aljan Anderson na nagmamaneho ng motorsiklo nito. Saan ba tayo mag-uusap? Tanong niya kay Aljan habang nasa biyahe sila. Sa moon. Hindi ako nakikipagbiruan, Aljan. Sungit naman. Napabuntong hininga siyang muli. Napapisil tuloy siya sa balikat nito dahil sa kapilyuhan nito. Hey, baka makabunggo tayo. Huwag mo kong pinipisil-pisil ngayon. Mamaya na lang. Napalo niya tuloy ito sa likod nito dahil kung ano-anong kapilyuhan ang sinasabi nito. Loko, saan ba kasi tayo mag-uusap ha? Pwede naman doon no? Walang gaanong tao. Itinuro niya ang nadaanan nilang park. Sa hotel tayo. Nanlaki ang kanyang mata at tinampas niya ulit ang likod nito. Medyo mas malakas na iyon. Ano ka, Hilo? Ibaba mo na lang ako. Joke lang, ito naman ang sungit. Nakakainis ka kasi. Saan ba ha? Sa kondo ko na lang. Nek mo. Ibaba mo na ako. Please? Doon lang tayo makakapag-usap na maayos eh. Kapag sa ibang lugar, baka may makakita pa sa atin. Gusto mo ba yun? Baka may kaibigan ng ate mo o di kay kapitbahay niyo pa makakita sa atin. Oo na. Basta magbibehave ka lang ha. Dahil kung hindi mo na ako makakausap na maayos, Aljan. Sinasabi ko sa'yo. Pagbabanta niya rito at kung meron man itong iniisip na kalukuhang gagawin sa akin niya. Yes, baby. Promise. Sa tingin niya nakangisi pa ang loko-loko sa mga oras na iyon. Wala ka bang pasok sa opisina mo ngayon? Bakit ka ba kasi nangungulit sa akin, ha? Maya-maya tanong niya kay Aljan dahil naiilang na siya sa katahimikan nito. Pababayaan ko ba naman ang baby ko na makipaghiwalay sa akin? Pakiramdam ni Rina ay tumalon saglit ang puso niya. Napabilis rin ito ang pagtibok ng kanyang puso. Aba tumihirit pa mo kung na to? Ewan ko sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo maghihiwalay naman talaga tayo. No way. Maiksing sagot lang nito at pinahururot ang motorsiklo. Hindi na siya kumibo at kumapit na lang siya na maigi sa balikat nito dahil kinikilig na siya sa mga isinasagot nito. Sa katunayan nga ay parang masaya pa siya. At nagigilty tuloy siya dahil sa kanyang ligaya na nararamdaman ngayon. Tama bang maging masaya siya habang kasama ang lalaki magiging asawa na ng kapatid niya? Nang makarating sila sa parking lot ng condominium ni Aljan, ay napansin agad niyang wala sa parking space nito ang sports car na madalas nitong gamitin. Oo nga pala no, bakit kaya nakamotorsiklo na ito samantalang naka-sports car ito nang pumunta ito sa bahay nila kanina? Nasaan ang kotse mo? Tanong niya paghinto ng motorsiklo nito. Nasa bahay ng pinsan ko. Hiniram ko lang itong motor niya para masundo kita. Hindi kasi kasya sa gate doon ng kotse ko eh. Napalunok siya. Ibig sabihin nag-effort pa talaga itong kunin ang motor na iyon para lamang masundo siya. Tinanggal na nito ang helmet nito. Muli na naman siyang nagupuhan ng husto sa lalaking ito kaya naman nag-iwas na lang siya ng paningin. Tinanggal niya na lang din ang kanyang helmet na suot-suot. Inalalayan siya ni Aljan sa pagbaba niya sa motorsiklo. Hinawakan nito ang kanyang siko. Dahan-dahan baby. Bulong nito sa kanya. Nagsitayuan tuloy ang mga balahibo ng kanyang katawan dahil sa lambing ng boses nito. Inakit mo ba ako? Ha? Ayoko na makapag-usap sa iyo. Iuwi mo na lang ako. Imbus tuloy na bumaba siya sa motorsiklo nito ay nanatili siyang nakaupo doon. Sorry, hindi na. Napakamot na lang si Aljan sa kilay nito. Umayos ka. Hindi ako nagpunta dito para makipaglambingan sa iyo. Napalunok naman ito habang napapatingin sa kanyang muka. Oo na baby. Bumaba ka na para makapaglambingan na. I mean, makapag-usap na tayo.
Napapangiti ito habang sinasabi iyon. Lalo tuloy siyang sumimangot. Tama bang sumama siya dito? Silang dalawa lang ulit sa condo unit nito? Dahan-dahan na siyang inalalayan ni Aljan pababa sa motorsiklo. Tahimik silang naglalakad sa hallway ng building na iyon patungo sa unit ni Aljan. Kapwa sila hindi nag-uusap. Kahit gusto siyang hawakan ni Aljan sa kanyang kamay, ay hindi nito ginawa. Natatakot siguro itong kumaripas siya ng takbo. Nang makapasok sila sa loob ng condo unit ni Aljan ay parang kakaibang init ng kanyang katawan agad ang naramdaman niya. Kung ano-ano kasing alaala nag-flashback sa kanyang utak pagkapasok pa lang niya sa condo nito. Agad naman itong binuksan ng air conditioner gamit ang isang maliit na remote control. Wait lang, maliligo lang ako ha. May pawis na ako eh. Wag na. Saglit lang naman tayo mag-uusap. Hindi rin naman ako magtatagal dito. Sabi niya habang hindi siya makatingin ng diretso kay Aljan. Please, saglit lang ako maliligo. Pinawisan kasi ako ng gusto sa pagmumotor eh. Oo na, bilisan mo lang. Taboy niya sa binata dahil nailang siya sa paglalambing nito. Thanks baby. Baby ka dyan. Inarapan niya ito. Ngumisi lang ang loko. May kinuha itong prutas sa loob ng refrigerator nito at ibinigay iyon sa kanya. Box ng strawberries iyon. Here, kain ka muna. Thanks. Hindi niya ito tinitingnan dahil napakagwapo nito. Baka makalimutan niyang mag-uusap lang sila. Nasanay pa naman silang dalawa na magbabakbakan sa kama kapag silang dalawa lang ang magkasama. Nagtungo na sa banyo si Aljan upang maligo ito. Habang nasa loob ito ng bathroom ay nag-iisip na siya kung ano-ano ang mga kailangan niya sabihin at ipaunawa kay Aljan. Sayo at sa gusto niya ay kailangan na talaga nilang tapusin ang relasyon nila. Alam niyang maling-maling ipagpatuloy kung anumang meron sila. Muntik pang malunok na Rina isang buong strawberry na kanyang kasusubo pa lamang. Nabigla kasi siya na lumabas mula sa bathroom si Aljan. Katatapos lamang nitong maligo at hindi niya inaasahan, nalalabas itong nakatapis lamang ng puting tuwalya ang ibabang bahagi ng katawan nito. Samantalong hubad-baro naman ito sa pang-itaas nitong katawan. Nagsusumigaw ang mala-adonis nitong pangangatawan at ang mga pandesal nito sa tiyan. Pinamulahan agad siya ng kanyang mga pisngi at mabilis siya nag-iwas ng kanyang tingin. Buwisit talaga, mapang-akit. Napalunok siya nang maramdaman niyang lumapit pa ito sa kinaroroonan niya. Nakaupo lang naman siya sa may bar counter ng kusina nito habang nilalantakan niya ang strawberries na ibinigay nito sa kanya kanina bago ito naligo. Magbihis ka nga dun. Hindi niya mapigilang sitahin ito nang tuluyan na itong nakalapit sa pwesto niya. Ngumisi pa ito para bang tuwang-tuwa ito sa nakikitang reaksyon niya. Kitang-kita kasi nito ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nakita mo naman na to at napagsawa na. Bakit hindi ka makatingin? Pang-asar ni Aljan sa kanya. Umupo pa ito sa tapat niya at kumuha ng isang pirasong strawberry. Kunot noon niya itong tiningnan. Iniwasan na lang niyang mapatingin sa bandang katawan nito at nag-focus na lang siya sa gwapo nitong muka. Pwede ba Aljan? Magbihis ka naman. Naiilang ako eh. Pagsusungit niya. Dati naman hindi ka naiilang. Dati yun. Tumawa ito habang kinakain na nitong strawberry. Alam mo, napakatanga ko talaga no? Bakit kaya ako naniwala sa'yo na wala kang jowa? Unang araw mo pa nga lang akong nakilala. Kinuha mo na agad ang pinakaiingatan ko doon sa Boracay eh. Dapat doon pa lang naisip ko na babaero ka. Hindi niya maiwasang mairita dahil napaka-cool lang nito habang kaharap siya. Samantalang pulang-pula na ang kanyang buong mukha dahil sa kahubaran nito. Halatang hindi nito sineseryoso ang mga sinasabi niya. Lalo siyang napasimangot sa inis. Wala naman talaga akong girlfriend nung nakilala kita sa Boracay. Hindi ko naman talaga girlfriend yung ate mo. Really? Nabuntis mo pa nga eh. Lalo ka palang gumaganda kapag nagsusungit ka. Nakangiting sabi ni Aljan habang nakatitig ito sa kanyang nakabusangot na mukha. Sinasayang ko lang ang oras ko dito eh. Bakit pa kasi ako nagpunta dito? Tumayo na siya kaya naalarma ito. Agad din itong tumayo at pinigilan nito ang kanyang kamay. Teka, wait lang baby. Nagbibiro lang naman ako eh. Tinapit niya ang kamay nitong nakahawak sa pulsuhan niya. Kung gusto mo akong kausapin na maayos, magbihis ka. Huwag kang bastos. Seryosong sabi niya. Opo, ito na nga po magbibihis na ako. Upo ka na muna ulit dyan. Pinilit pa siya nito upang umupo siyang muli sa kinauupuan niya kanina. Hinawakan pa nito ang dalawa niyang balikat upang paupuin siya ng sapilitan. Bilisan mo.
Wala akong oras makipagbiruan sa'yo. Sungit naman. Sige, saglit lang ako. Kinurot pa nito na isang beses ang kanyang pisngi bago ito tumakbo papunta sa kwarto nito. Napasabunot naman siya sa kanyang sarili dahil sa inis niya sa sarili niya. Bakit ba naaakit siya sa lalaking iyon? Ang bango-bango pa nito kanina nung lumapit ito sa kanya. Amoy na amoy niya ang sabon na ginamit nito sa pagligo. Kung hindi lang ito nobyo ng Ate Sofia niya, ay siya na mismo ang nagubad sa harapan nito. Sobrang sarap naman kasi nitong tingnan. Wala pa 5 minuto nang bumalik ito. Nakasuot na ito ng boxer shorts at isang black t-shirt. Napakunot ang noon niya sa iritasyon. Bakit naka-boxer shirt lang ito? Wala ka bang desenteng damit na pwede isuot habang kausap mo yung kapatid ng magiging asawa mo? Napakamot naman ito sa batok nito. Daming request. Buyuhin ko to eh. Bubulong-bulong nitong sambit at hindi niya tuloy narinig. Ano ka mo? Pabulong-bulong ka pa dyan? Wala po. Nakangising sagot ni Aljan bago ito umupo ulit sa katapat niyang upuan. Kahit ang pagngiti nito ay talaga namang nakakaloka. Siguro ito yung tinatawag nilang killer smile. Ang lupit kasi ng ngiti nito. Lalo itong gumugwapo sa paningin niya. Katulad ni Kenji, pantay-pantay at mapuputi at malinis din ang mga ngipin ni Aljan. Pati nga ang dila nito halatang malinis din. Namumula-mula pa iyon at wala yatang kahit isang bakterya sa bibig. Done? Checking me out? Panunukso ni Aljan sa kanya, dahilan upang tigilan niya ang pagtitig sa kagupuhang taglay nito. Tse, hindi kita pinagmamasdan no? Inarapan niya ito at sinubukan pakalmahin ang kanyang sarili. Anyway, here's my conversation with your sister. Basahin mo from the top, para maniwala kang wala talaga kaming relasyon ng ate mo. Kanina niya ang cellphone nitong iniaabot sa kanya. Baka edited yan. Nakataas kilay niyang paghihinala. Baby naman, tingin mo ba may edit ko pa yan sa sobrang busy ko? Makikita mo naman yung cellphone number ng ate mo dyan. Inirapan niya ito bago niya kinuha ang cellphone nito. Kinakabahan siya ngunit inumpisahan niya pa rin basahin ang text messages ng Ate Sofia niya at ni Aljan. Why don't you answer my calls? Kailangan natin mag-usap. Nabuntis mo ako. Who you? Ako yung babaeng nakasama mo last month. Marami kayo. Scam to, no? Nabuntis mo ako, Aljan. Ako si Sofia. Yung babaeng nagdala sa'yo sa G Hotel. Scammer, stop texting me. Panagutan mo ako. Nabuntis mo ako. Paano ko namang malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Hindi nga kita kilala eh. Magkita tayo. Kailangan mo akong pakasalan para sa magiging anak natin. Ayoko siya maging bastardong anak. Langya naman, scam to eh. Napalunok si Rina nang basahin niya ang mga naunang text messages ng Ate Sofia niya kay Aljan. Tinignan niya si Aljan. Kumakain lang ito ng strawberry habang hinihintay nitong matapos siya sa pagbabasa niya. Bakit? Tanong ni Aljan sa kanya dahil tinitingnan niya ito. Bakit mo pakakasalan ng Ate Sofia ko kung hindi ka naman pala sigurado kung anak mo yung dinadala niya? Bobo ka ba? Nasamid ito dahil sa diretsang pagsasalita niya. Uy, sobra ka na. Bobo agad? Naawa lang ako eh. Siyempre buntis yan. Emosyonal yan. Baka mamaya pag tinanggihan ko yan maapektuhan pa yung anak niya eh. Paano kung anak ko nga yun? Eh di kawawa naman. Napapailing siya at napapabuntong hininga na lang. Napakaisip bata pala nitong lalaking ito kung mag-isip. Hindi ka ba nag-iisip? Alam mo bang malaking desisyon ang ginagawa mo? Inaako mo yung anak ng Ate Sofia ko eh. Hindi mo naman pala siya kilala. Bobo ka ba? Nakakadalawang bobo ka na sa akin ha. Pasalamat ka, baby kita. Napapanguwi na sa Aljan dahil panay ang tanong niya kung bobo ba ito. Hindi ako bobo, mabait lang. Ano mabait doon? Gigil na niyan tanong. Mabait sa bata. Kawawa naman eh. Paano kung anak ko nga yun? Eh akala ko ba hindi mo kilala ang Ate Sofia ko? Sabi niya, one night stand ko siya. Kahit hindi ko na yun maalala. Bobo ka ba talaga? Sobrang dami na ba talaga ng nakasex mo para makalimutan mo? Tila nag-isip ito. Para bang binibilang nito sa isip nito ang mga babaeng nakasex nito. Kunti lang. Panglima ka pala nga eh. Pag-amin nito. Sira ulo, pinilang talaga? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Sabi mo sobrang dami na nakasex ko. Di naman masyado. 5 pa lang. Una, nung high school ako, yung student teacher namin na nagturo sa akin kung paano mag-jack and poy. Tapos, yung 3 ex-girlfriend ko, tapos ikaw na yung huli. At pinakamaraming beses. Oo. Nabato niya itong strawberry sa mukha nito sa sobrang inis niya. Bakit mo ako binato?
Reklamo ni Aljon habang hawak nito ang ilong. Sira ulo ka kasi eh. Hindi ko naman tinatanong kung ilan na ang mga babaeng nakasiping mo. Ayoko rin malaman, no? Bumuntong hininga ito. Maya-maya pa ay sumeryoso na din ito sa wakas. Hindi ako nakikipag one night stand. Nalasing ako noon sa bar ng pinsan ko. Nagulat na lang ako pagising ko na sa isang hotel na ako, katabi ko na yung ate Sofia mo. First time kong hindi maalala kung ano nangyari sa akin. Sa tingin ko, daranag ako ng ate mo. Huwag mong pagbibintangan na ganyan ng ate ko. Mabuting tao ang ate ko at hindi niya iyon magagawa sa'yo. Siguro nga wala kayong relasyon ng ate ko, pero kung magising ka man at nagising ka palang kasama siya sa iisang hotel, ibig sabihin lang nun may nangyari nga sa inyo. Tumayo na siya at ibinalik na niya kay Aljon ang cellphone nito. Ayaw na niya makipag-usap pa kay Aljon. Wala din namang patutunguhan ng pag-uusap nila. Hindi pa rin magbabago ang katotohanan na nabuntis nito ang ate Sofia niya. Hindi mo ako masisisi. Di naman kasi ako mabilis malasing, kaya imposibleng makatulog ako ng ganoong katindi at halos hindi ko na maalala ang mga ginagawa ko kung walang hinalong droga sa inumin ko. Imposible din tatayo tong alaga ko sa kanya kahit lasing ako. Choosy ako, no? Hindi ko naman type ang ate mo. Lalong umusok ang kanyang ilong sa mga pinagsasasabi ni Aljon. Yun naman pala eh. Bakit mo pa pakakasalan ng ate ko? Pinaasa mo pa yung ate ko. Sana pinatest mo muna kung ikaw nga ba yung tatay na magiging anak niya. Ang kulit mo naman, baby. 7 weeks pa nga bago ko mapapatest ang bata. Natatakot din akong hindi panagutan ng ate mo dahil sa daddy ko. Biglang sumeryoso ang gwapong mukha ni Aljon. Lumapit ito sa kanya at tinawakan ang dalawa niyang kamay. Maniwala ka naman sa akin, no? Nagsusumamo ang mga mata nito habang nakatingin sa akin niyang mga mata. Naniniwala naman ako sa iyo, pero hindi mo pa rin mababagong katotohanan na malapit na kayong ikasal ng ate ko. Broken family ang pinagmula ng daddy ko. Anak siya sa labas ng lolo ko. Masisisi mo ba ako, Rina? Paano kung anak ko yung bata? Ang gusto ko lang naman sabihin sa iyo, wala kami relasyon ng ate mo. Papanagutan ko siya kung ako man yung tatay nung anak niya. Napalunok siya. Pakiramdam niya yung may nagbara sa lalamunan niya. Bakit nasaktan siya? Yun naman pala eh. Bakit mo ba ako gustong kausapin? Para ano? Para gawing kabit mo? Umiling ito at mas sinigpitan pa ang paghawak sa mga kamay niya. No, that's not my point. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi pa naman sigurado kung anak ko nga ba yung dinadala ng ate mo eh. So, ganon. Paano ako? Kapag anak mo nga yun, edi paano ako? Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Naiiyak na pala siya. Hindi man lang niya napansin kung hindi pa tumulo ang luha niya, ay hindi niya pa mapapansin na naluluha na siya. May plano ka ba sa akin? O kinakausap mo lang ako ngayon kasi nasasarapan ka sa akin? Napalunok ito. Plano ko namang ayusin to. Umiling siya. Hindi, Aljon. Gusto mo lang ako kausapin para ituloy pa natin ang relasyon natin kahit ikakasal ka na. Kung baga may reserba ka, swerte mo naman. Pues para sabihin ko sa'yo, hindi ako laruan para paglaruan mo. Humanap ka na ibang babaeng papayag na maging kabit mo. Itinulak niya ito bago siya nagmarchang palabas ng condo unit nito. Ngunit hindi pa siya nakakalabas nang may kamay na pumulupot sa kanyang bewang upang pigilan siya. Stay with me, please. Yes, aaminin ko wala pa akong plano para sa ating dalawa, pero parang hindi ko kaya mawala ka sa akin, Rina. Litong-lito na rin ako. Hindi ko na rin alam ang gagawin. Bitiwan mo ako. Ayokong maging kabit mo. Let her go. Sabay silang napatingin kay Kenji. Nandoon ito, nakatayo sa gilid malapit sa pinto ng condo unit ni Aljon. What the hell are you doing here? Kunot noong tanong ni Aljon kay Kenji. Kinurot niya si Aljon sa braso nito kaya nabitawan siya nito. Tumakbo agad siyang palapit kay Kenji. Yumakap siya sa binata dahil ang sama-sama ng loob niya kay Aljon. Tom, you choose him over me? Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Malinaw na kasi sa kanya ngayon ang gusto nitong mangyari. Gusto lang siya nitong gawing kabit. Habang hindi pa nito nasisigurado kung ito ba ang tatay na ipinagbubuntis ng atin niya at magpapakasawa muna ito sa kanya. In short, pagsasawaan lang siya nito sa kama at itutuloy pa rin ito ang kasal sa ate Sofia niya. Kung sakaling anak nga nito ang dinadala ng ate niya. Hindi pala ito bobo kundi wais pala ito. Narinig na lang niya ang pagsarado ng malakas ng pintuan ng condo unit ni Aljon. Mukhang ibinalibag nito iyon sa sobrang galit nito. Umuwi na tayo, Kenji. Umuwi na tayo.
Napapahagulhol niyang hiling kay Kenji at nasisigurado niyang tapos na kung anumang meron sila ni Aljon noon sa Boracay. Tapos na iyon ngayon. Pumuntong hininga lang ang naitugon ni Kenji sa kanya. Tila naawa ito sa kanya habang umiiyak siya sa mga bisig nito. Mugto ang mga mata ni Rina nang gumising siya, kaya naman maaga pa lang ay naligo na agad siya upang ayusin ang kanyang sarili at makapaglagay ng concealer sa ilalim ng kanyang mga mata. Ayaw niyang pag-alalahanin ng kanyang ate Sofia kung makikita nitong namumugto ang kanyang mga mata. Lumabas siya ng kanyang kwarto pagkatapos niyang maligo, magsipilyo at magbihis. Balak niyang mamasyal ngayon upang hindi niya isipin ang lalaking dahilan ng kanyang magdamag na pag-iyak. Balak niya ring makipagkita sa mga old friends niya. Oh, anyari sa'yo? Napahinto si Rina sa pagbaba sa hagdanan nang makasalubong niya ang kanyang ate Sofia at paakyat naman ito sa hagdanan nila. Ate, bakit namamagay ang mga mata mo? Kunot noong tanong ng ate Sofia niya. Nagtataka ito kung bakit namumugto ang kanyang mga mata. Hindi niya pala naitago sa pamamagitan ng concealer ang pamamaga. Nanood kasi ako ng K-drama kagabi. Sobrang nakakalungkot yung ending kaya umiyak ako ng gusto. Jesus, panay ka pa rin K-drama dyan eh. Bakit hindi mo na lang kasi sagutin si Kenji para magkaroon ka na ng tunay na love life? Naunahan ka na tuloy ni Joanne. Ayun, magkasama sila ni Kenji ngayon. Nasaan sila ate? Tanong niya upang hindi na nito usasain pa ang pamumugto ng mga mata niya. Abay, nag-date yata? Mukhang napilitan lang si Kenji eh. Ganun ba ate? Eh ikaw, saan ba lakad mo? Bakit bis na bis ka? Makikipagkita lang ako sa mga college friends ko ate. Saan? Sa mall. Sa Makati lang ate. Sagot niya. Kasama mo ba si Celine? Tanong nito. Umiling siya. Hindi ate. Ibang friends ko ang kikitain ko. Habang narito pa daw ako sa Pilipinas ay makipag-banding na ako sa kanila. Pagbibigyan ko na. Parating na sila papa at sila tita mamayang gabi kaya agahan mo lang ang uwi mo para sabay-sabay tayo maghapunan ha? Sige ate. Matamlay niyang sagot. Bakit parang may problema ka Rina? Nagtatakang tanong ng ate niya. Ngumiti siya upang hindi na mag-alala pa ang ate Sofia niya. Malungkot lang ate. Hindi lang ako makapag-move on sa napanood ko kagabi. Wala naman akong problema. Malungkot talaga no? Pag walang love life. Napapangiting tukso sa kanya ng ate niya. Bumaba na siya ng hagdanan at kunwaring napapangiti siya. Kahit ang totoo ay nahihirapan na siyang kausapin ng ate Sofia niya. Pakiramdam niya ang laki-laki ng kasalanan niya sa ate niya. Sige na ate, aalis na ako. Napatigil siya sa pagbaba ng hagdanan nang makita niya si Aljon na nakaupo sa kanilang sofa. Ay butiki! Napahawak pa siya sa kanyang dibdib nang makita niya ito. Napakalakas ng tibok ng kanyang puso at parang mabibingin na siya sa tunog noon. Seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Mukhang hindi rin ito nakatulog ng maayos kagabi dahil sa pangangalumata nito. Ngunit napakagwapo pa rin ito sa suot nitong business suit. Maayos ang pagkakasuklay ng buhok nito na mas lalong nagpagwapo rito. Mukhang papasok pa lang yata ito sa opisina nito base sa forma nito ngayon. Ngunit anong ginagawa nito sa bahay nila? 10:00 pa lang na umaga. Napakaaga naman yata nitong bumisita sa ate niya. Tumawa ang ate Sofia niya na nasa likuran na din niya. Sinundan pala siya nito pababa ng hagdanan. Rina, kape ka kasi ng kape eh. Natatawang sabi ng ate Sofia niya. Magugulatin ka pala. Nakatingin ito sa kanya ngunit blanko lamang ang ekspresyon ng gwapong mukha nito. Tanitigan siya nito. Pakiramdam niya ay sinusuri nitong maigi ang kanyang mukha. Marahil ay napansin na rin nito ang pamumugto ng mga mata niya. Bumaba ang tingin nito sa kanyang suot na damit. Naka-floral simple dress lang siya na tinarnuhan niya ng white slippers. Balak nilang mag-ikot-ikot sa mga mall upang makalimot. Napansin niyang naningkit ang mga mata nito nang mapatingin ito sa mga hita niyang nakalantad sa suot niyang dress. Medyo maiksi kasi ang suot-suot niya kaya kitang-kita tuloy ang dalawa niyang makikinis na hita. Baka ba nito? She cleared her throat before saying anything. Baka kasi mapapiyok pa siya nang wala sa oras. Nandito palang fiancé mo ate. Tumalim ang tingin ni Aljon sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Oo, nagdala lang siya ng fruits para sa amin ng baby ko. Ayun no. Napatingin siya sa katapat nitong center table at may nakapatong doon na isang malaking basket na punong-puno na iba't ibang klaseng mga prutas.
Pakiramdam niya ay may kumurot sa puso niya. Wala naman siyang karapatan na magselos ngunit heto siya at nakakaramdam ng ganoon. Sige, maiwan ko na kayo. Paalam na lang niya sa mga ito. Tinalikuran na niya ang mga ito. Hindi niya kasi maitago ang selos na kanyang nararamdaman. Teka lang Rina, sumabay ka na kay Aljan. Sa Makati City rin ang office niya eh. Right honey? Pwede mo bang idaan sa mall itong kapatid ko? Di na kasi ito sanay na mag-commute eh. Matagal din siya sa Japan kaya ayoko ate. Gusto ko mag-bus ngayon. Putol niya sa pagiging makwento ng ate Sofia niya. Baka kasi buong kwento ng buhay niya ay maikwento na nito kay Aljan. Sige, isasabay ko na kapatid mo. Sabi ni Aljan bago ito tumayo sa pagkakaupo nito sa kanilang sofa. Mukhang hinintay lang talaga siya nitong magising. Oh, ayun naman pala eh. Sumabay ka na sa Kuya Aljan mo. Makakatipid ka pa. Sabi pa ng ate niya. Nais niyang mapaikot ang kanyang mga mata ngunit pinigilan niya. Baka kasi makahalata pang ate Sofia niya na meron siyang inis kay Aljan. Wag na ate, nakakahiya naman kay Kuya Aljan. Parang gusto niyang masuka kapag tinatawag niya itong kuya. Mas nasanay kasi siyang tawagin itong baby. Huwag ka na mahiya. Mas mahiya ka kapag tumanggi ka pa. O siya sige na, baka malate pa itong si honey ko. Lumapit ang ate Sofia niya kay Aljan at humalik ito sa pisngi ng binata. Naramdaman niya muli ang pamilyar na kirot sa kanyang puso dahil sa ginawa ng ate niya. Mabilis niyang iniiwas ang kanyang paningin sa mga ito. Napakuyom din ang kanyang mga pala dahil sa inis na kanyang nararamdaman. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi niya mapigilang makaramdam ng panibugho. Nagsaselo siya. Nagsaselo siya sa pagmamay-ari ng kapatid niya. Lalo tuloy siyang naiinis sa kanyang sarili. Nauna na siya lumabas ng kanilang bahay. Lalagpasan na sana niya ang itim na kotse ni Aljan nang biglang may humawak sa pulsuhan niya upang pigilan siya. Ibang kotse na naman ang gamit nito ngayon. Ilang kotse ba ang pagmamay-ari nito? Sakay. Seryosong utos sa kanya ni Aljan. Napakalapit na mukha nito sa mukha niya na para bang sinasadya talaga nito. Bitiwan mo ko. Hindi ako sasabay sa'yo. Tumingin siya sa pinto ng kanilang bahay dahil baka makita sila ng ate niya. Mabuti na lang at hindi ito sumunod para ihatid sila. Kanina pa kasi ito nadudumi kaya hindi na sila nito hinatid palabas ng bahay at dumiretso na agad ang ate Sofia niya sa banyo upang dumumi. Sasakay ka o sasabihin ko na sa ate mo na girlfriend kita? Napalunok siya sa kaseryosohan nito. Tinatakot mo ba ako? Nanggigigil na tanong niya. Halos mapaatras siya nang mas ilapit pa nito ang gwapong mukha nito palapit sa mukha niya. Oo, kaya sumakay ka na bago pa kita halikan dito at baka makita pa ng mga kapitbahay niyo kung gaano kasabik na halikan ka. May halong kapilyuhan nitong sambit sa kanya. Sunulyapan pa nito ang kanyang labi kaya napalunok siya. Itinulak niya ito sa bandang dibdib nito. Pinamulahan agad siya ng kanyang mukha. Napabilis na naman ito ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang magagawa kundi ang sumakay sa kotse nito. Pero doon siya sa likod sumakay. Hindi na siya pinalipat pa sa harapan ni Aljan dahil baka magbago pa ang isip niya. Sumakay na rin ito sa driver's seat. Sasakay din pala. Susungit-sungit pa. Napairap na lang siya dito nang umiti ito bago paandarin ang kotse nito. Nakabukas na ang gate nila kaya dire-diretso na lang itong nagmaneho palabas ng kanilang gate. Napatingin siya sa tabi niya. Meron kasi isang malaking bouquet ng pulang roses ang nandoon. May mamahalin ding brand ng chocolate ang nasa loob na isang kulay puting paper bag. That's for you. Napalipat ang tingin niya kay Aljan nang magsalita ito. Nakatingin ito sa kanya mula sa maliit na salamin sa gitna ng kotse nito. Nakita nito ang pagtingin niya sa bulaklak at tsokolate. Kumunot ang kanyang noo kahit napapabilis na naman ito ang tibok ng kanyang puso. Anin ko yan? Nakalimutan mo lang yata yung ibigay sa ate ko. Hindi pa naman tayo nakakalayo. Pwede mo pang iliko ang kotse mo para bumalik sa bahay namin. Nakasimangot niyang sabi habang nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Nakakaramdam na naman siya ng selos. Napabuntong hininga sa Aljan. Para sa'yo yan. Peace offering ko yan sa'yo baby. Hindi ko kayang nagkakatampuhan tayo eh. Tumingin siya dito muli dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Tumawa siya ng pagak. Ano nagkakatampuhan ka dyan? Nag-break na tayo at nagkaroon na tayo ng closure kahapon. Hindi tampuhan ang tawag doon. Break up ang tawag doon, no? Pumayag ba ako? Hindi nga sabi ako pumapayag. Ang ibig sabihin hindi valid ang break up na yun.
Kunot noon na ring sagot ni Aljan sa kanya.